Saan nakabigla sa kayo? Pinag-usap namin mo. Saan nakabigla sa kayo? Pinag-usap namin mo. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na unang-unang pinakita nga dito ay ito nga si Eric. Na kung saan nga dito si Eric is napaghahalata na. Yes guys, nahuli nga ni Dr. Ray na tila may nagbabago doon sa budget o sa budgeting ng Apex. Napansin nga niya lalong-lalo na dito sa surgery department no, na kung saan nga yung budget allocation nga is tila nag-iiba. Yes guys, lalo na dito nga sa surgery department at mas kailangan to kasi nga surgery yun at dun mas kilala ang Apex sa mga pagsa-surgery kasi nga dun sila magaling, dun yung pinaka-forte nila. So kung mawawalan niya ng budget o magkukulang is so paano na, anong gagamitin nilang mga equipment sa surgery kapag nangyari yun, wala na silang maoperahan o kung meron man konti na lang at maki-question din sila. Kaya nga ang sabi ni Giselle, oh talaga, sige tatawagan ko. At pinatawag nga niya itong si Eric. At actually, tagal nga pumunta nito ni Eric. No? Pero mamaya, pag-usapan natin kung ano yung nangyari dyan. Pero dito nga guys, ipinakita nga itong si Zoe. No? Kasama na sa galaan. Yes guys, sinama na nga ito ni Annalyn at ni Lyndon at talagang nililibot nila ang Japan. Lalo na yung Nagoya na kung saan nga gustong gusto nila doon kasi maganda yung mga tanawin doon, iba-ibang lugar, nandun pa yung malapit sila sa Mount Fuji. Tapos dito nga pumunta nga sila sa isang castle no, na pinaniniwalaan niya na pwede kang magdasal doon at pwedeng matupad yung mga wishes mo. At makita natin dito na nag-wish nga itong sila Doc Lyndon at itong si Annalyn na sinasabi nga ni Annalyn na wish niya is maging mas maganda yung hinaharap nila, mas maging maayos yung buhay nila lalo na sa susunod na taon. At ganoon din naman si Doc Lyndon na naway matupad yung mga pangarap niya. Kaya nga dito sinabi ni Annalyn na o ikaw Zoe, pwede kang mag-wish ng mga kung ano mang gusto mo at malay mo pakinggan ka netong castle kasi nandito tayo ngayon, napakaganda at tila itong castle na to is nakikinig siya ng mga panalangin ng mga tao. Kahit ayaw man nito ni Zoe is napilitan na lang din siya at wish nga niya na sana maalis na yung mga negative sa buhay niya at and all my problems will be gone. And then may hugot pa nga itong si Zoe, sabi nga niya kaso kasama ka dun at tumingin siya kay Annalyn tapos sabay walkout. And yes guys, no, talagang may hugot nga itong si Zoe at nagulat nga itong si Annalyn at si Lyndon pero hinayaan na lang nila. Sabi nila ganoon naman talaga yan, lalo na sinabi ni Doc Lyndon na laging may hugot. Magtataka nga lang sila, lalo si Annalyn, wala naman siyang ginagawa, bakit siya nakakasama doon. Pero hindi nila alam na talagang si Annalyn kasama doon kasi hadlang siya, imbis na makasama na sana neto ni Zoe ang mama Moira niya sa pagtakas, pero hindi yun nakasama, hindi yun natuloy, naudot yun dahil sa kay Annalyn mismo. At ito nga guys, pinakita rin na ito nga si Dax is patuloy na ini-interview, ni-interrogate ng mga pulis. Lalong-lalo na tong si Giselle, akala mo pulis na rin. Siya pa yung galit na pero di natin pipigilan kasi nga talagang nainis na siya dito sa mga nangyari sa kanila, lalo na dito sa tatay Pepe niya na hanggang ngayon di pagising dahil nga dito sa pagkakakidnap sa kanya. At ito nga, tinatanong nila si Dax ng kung ano-ano at kung sino ba talaga yung nag-utos sa kanila at umamin naman talaga si Dax na isa siya sa mga kidnappers. Pero yung patungkol dito sa buhay ni Moira is hindi niya kilala, mas kilala nga niya lang itong si boss niya na si Balahaja at sinabi nga sa kanya na inutusan siya na pumasok doon sa isang bahay ng doktor. And then sabi ni Giselle, wait, sinang doktor? Then sabi ni si Dr. Carlos Benitez. And then nakita mo na naghulat si Jess, sabi niya, ha? Bakit siya? Anong ginawa niya doon? At in-explain nga mismo ni Dax na magnakaw sana pero naisip na rin namin
na pwede na rin kidnapin itong si Lynette kasi nagbago din naman ng utos sa amin ni Moira. At sinabi ni Giselle, si Moira ba talaga nag-utos sa inyo? Then sinabi ni Dax na, siya talaga 100% siya ang nag-utos sa amin. Then sabi talaga ni Giselle na loko talaga yung babae na yun. At tinanong pa niya itong si Dax na, ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit si Moira ay nasa Japan? At sinabi ni Dax na, hindi ko alam. Hindi ko naman siya talaga kilala, si Boss Dax lang ang kilala ko. At tinatanong nga rin ni Giselle na sino pa ba yung mga kasabot mo? Alam ko meron ka pang iba na kasabot at di mo sinasabi sa amin at tinatago mo. At napaisip nga ito na magsalita itong si Dax, pero naisip niya si Zoe na baka makulong din at di pa niya makasama o makilala, no? Papa-impress pa naman sana siya doon. Tapos kung makukulong lang, so lalong mawawalan siya ng chance. Kaya nanahimik lang siya. Dito nga guys, pinakita na itong si Doc Carlos. Yes guys, kasi after ng interview mismo ni Giselle no, sa mga polis, nakita niya itong si Susan at saka itong si Josa. At nasabi nga niya o nabanggit niya sa kwento niya na alam niya na kung sino yung pumasok dito sa bahay ni Doc Carlos at ni Annalyn at sino yung dumukot sa kanya. At habang nag-usap nga sila, bigla na naman pumasok tong si Carlos na kung saan nga makita mo na tila nagmamang-maangan siya at galit-galit pa at sabi pa nga niya na, anong sinasabi mo, anong nalaman mo tungkol doon sa mga pumasok sa bahay ko? Yes guys, sabi ni Giselle, ngayon alam ko na kung sino pumasok sa inyo nun. At ito nga ay pag-uutos ni Moira at inutusan niya nga si Dax at umami na sa akin si Dax sa mga polis na siya at si Balahadja yung mga pumasok doon. At makita mo dito kay Doc Carlos no, natihila galit-galit pa, pero sinabi niya buti na lang at nahuli siya at salamat na rin sa inyo at napaamin niya siya at maganda yung makulong na siya at para hindi na siya makagawa ng masama. And makita mo sa tila kinakabahan nga itong si Carlos kasi inisip niya na baka nabanggit siya o baka naman naidamay siya, pero sinabi nga Giselle, oo nga ako na bahala at sana nga mahuli na rin itong si Moira para talagang managot na to at mabulok na sa kulungan. At ito nga ipinakita rin guys na ito nga si Dr. Ray no, is pumasok siya dito, kausap niya actually si Giselle dito sa Apex. And yes guys, pinuntahan niya si Giselle at tinanong niya, nag-report kasi si Dr. Ray. Sabi ni Giselle, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ni Dr. Ray na tila may problema tayo sa budget allocation, lalong-lalo na dito sa surgery department na kung saan nagkukulang tayo ng budget. Then sabi ni Giselle, talaga? Sige, tawagin ko itong si Eric. At pinatawag niya ito guys, at pagdating ni Eric doon is ayun agad yung bungad ni Giselle no, na Eric, may problema daw sa budgeting, anong nangyayari? And then sabi ni Eric na wala naman, sakto lang naman. Bakit meron mang problema? And then sabi ni Dr. Ray, meron dito sa budgeting, sa allocation budget dito sa may surgeries, tila nabawasan siya. Then yung ginawa na lang na palusot ni Eric, sige titignan ko na lang uli no, kung ano ba yung nangyari at ano ba yung pwede kong magawa. At ito nga, humingi rin ng pasensya si Eric kasi sabi nga niya, pasensya ka na bago lang kasi ako dito sa may Apex at baka hindi ko lang napansin ang about sa may budget na dyan, pero mo, let me check again and then para maging okay na. And then sabi ni Giselle, yun naman pala so maging okay din naman. And then tinanong niya si Dr. Ray na meron ka pa bang ibang gustong sabihin or issue. Ngunit sila ng Dr. wala, salamat na lang, pero sana maayos agad ito kasi napakahalaga na ito, lalo na kailangan ng budget ngayon sa surgery dahil araw-araw is maraming pumapasok na mga pasyente at nangailangan ng surgery. At dito no, makita mo talaga si Giselle na talagang malungkot pa rin sa kabila ng lahat kahit na nalaman na nila na si Moira is nasa Japan kasi nga gusto na mismo ni Giselle dumating na o lumabas na talaga yung lahat ng kailangan lumabas na warrant o bares para nga dito kay Moira para pag nahuli na is diretso na kulungan. Pero mukhang medyo napapatagal pa ito dahil sa process, dahil alam niyo naman sa Pilipinas bagal talaga yung process. Pero yun nga guys, inis talaga siya sa tuwing naisip niya itong si Moira. At actually hindi pa nga masyado makapokus si Giselle ngayon sa Apex dahil nga dito sa sumabay no, na kung saan revelation na si Moira talaga ang gumawa ng masama at
utos ng kidnapping dito kay sa papa niya, kay Don Pepe, at gusto niya itong mahuli para mapanagot na sa mga kasalanan nito. Marami nang nagawa tong si Moira na hindi maganda sa mga tanyag, no, lalo na kay Don Pepe. Kaya nga guys, salamat sa inyong panonood sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo lagi, happy weekends, bye bye.